Isang mapagpala at ligtas na araw sa lahat, Misteri. Isa po ako sa masusugid mong tagapakinig sa Misteryo sa Dilim TV. Gusto ko po kasi ang iyong boses at ang paraan mo ng pagkukwento ay tila ba hinihila kami papasok sa bawat tagpong iyong inilalarawan. Dahil sa iyong mga kwento, nagkakaroon kami ng pagkakataong huminga mula sa pagod ng maghapon habang pinapalawak mo ang aming imahinasyon. Ang iyong boses po ay nagsisilbing gabay na nagbibigay aliw at aral sa bawat misteryong aming napapakinggan. At ngayon, gusto ko na sanang ibahagi ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Alam mo, Misteri, sa likod ng bawat pintuan at bintana, may mga kwentong hindi po natin inaasahan. Nangyari po ang kwentong ito noong 2004, kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang mataas na paaralan sa aming lugar. Bilang isang mapagmahal na anak at kapatid, simple lamang ang takbo ng buhay ko sa aming tahimik na barangay habang ibinubuhos ang oras sa pagtuturo. Bilang isang proud na miyembro ng LGBTQ+ community, ako po ang madalas nagbibigay ng saya at kulay sa aming tahanan at maging sa aking mga kaibigan tuwing nakakasama ko sila. Ngunit sa kabila ng aking pagiging masayahin, may isang pangyayaring sumubok sa aking katapangan. Misteri, itago niyo na lamang po pala akong Christian at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Hello? Sino to? Hello, Christian. Kamusta ka na, bakla? Marieta? Ikaw ba yan? Bruha ka? Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Napakatagal nating hindi nag-usap ah. Oo nga pasensya na. Nawala kasi yung numero mo dahil nagpalit ako ng cellphone at SIM card. Buti na lang, pinagtanong-tanong ko sa mga dati nating kakilala yung number mo. Kaya sa wakas, nakausap din kita. Ay nako, ikaw talaga. Pwede ka namang dumalaw-dalaw dito sa bahay paminsan-minsan kung gusto mo. Oy, napatawag ka yata. Alam mo na, sobrang abala tayo at saka maraming ganap. So ito na nga, bakla. Imbitado ka sa house blessing ko Sa Sabado na yun. Bawal kang tumanggi. Wow naman, ang bongga mo talaga. Oo naman, hindi ako tatanggi dyan. Congrats friend. Alam ko matagal mo ng plano yan. Sa wakas, natupad mo na. Oo nga sa wakas, nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong bahay. Basta, itetext ko sa iyo yung detalye ng location O sige, i-text mo na lang. Aba, maghanda ka ng marami Darating ako at siguradong mapaparami yung kain ko dyan. Noted. Basta sama mo sila tita. Sobrang excited na akong makita ka, bakla. Misteri, noong mga panahon na yun ay uso pa ang Nokia 3310. Wala pang Facebook o kung ano-anong social media, kaya ang tanging ugnayan namin ng mga lumang kaibigan ko ay sa pamamagitan lamang ng text o tawag. Kaya naman laking gulat ko nang isang araw ay biglang mag-ring ang telepono ko at si Marieta ang tumawag. Siya po ay hindi lang basta kakilala. Kababata ko po siya at isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan sa aming lugar. Halos hindi na kami mapaghiwalay noon hanggang sa dumating ang punto na kinailangan nilang lumipat ng tahanan. Mabigat ang dahilan dahil sa kagipitan sa buhay at para na rin mas maging malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Mula noon, tila naging mailap na ang pagkakataon para magkita kaming muli. Hanggang sa gabing yon ng kanyang pagtawag. Dumating ang Sabado. Maaga akong gumayak para sumakay ng bus sa terminal. Bukod sa excited na akong makita muli si Marieta, naghanda rin ako ng isang simpleng regalo para sa bago nilang tahanan. Ang simpleng wall clock na may puso ang mga design. Gusto ko kasi kahit magkalayo kami, maaalala pa rin niya ako
sa tuwing titingin siya sa oras. Habang nag-aabang ako ng masasakyan, may dalawang pamilyar na muka ang lumapit sa akin. Nanlaki naman ang mata ko sa gulat. Aling Nadia? Toto? Kayo ba yan? Hindi ko inaasahan na makikita ko ang ina at nakababatang kapatid ni Marieta. "Oh, Christian! Ikaw pala! Kamusta ka na?" Nakangiting sagot ni Aling Nadia. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at magkahawak kamay sila ng batang si Toto. Eto, ayos lang naman po. Maganda pa rin. Kayo, ano hong ginagawa nyo rito? Ako papunta sa housewarming ng anak nyo. Ba't nandito pa kayo? Nako, mabuti naman at doon ka papunta dahil doon din kami. Ang totoo niyan hindi naman namin kabisado ang lugar dahil malayo. At saka, hindi pa ito pinapakita ni Marieta sa amin dahil gusto niya daw kaming isorpresa. Wow, taray, may pa-surprise. Nako, exciting yan. Mabuti na lang at nagkasabay-sabay na tayo. Kaya halika na, sumakay na tayo, andyan na ang bus. At sabay-sabay na nga kaming sumakay sa bus mystery. Sa buong biyahe, puno kami ng kwentuhan at tawanan. Inaalala namin ng mga panahong bata pa kami ni Marieta sa lumang baryo, kung paano kami nagnanakaw ng mangga sa kapitbahay at kung paano kami napapagalitan ni Aling Nadia. Alam mo, Christian, excited na talaga ako. Ngayon ko palang makikita ang bahay na ito na buo na. Dati kasi pinag-uusapan lang namin ito at sa pangarap lang binubuo. Kaya nga Aling Nadia ang galing nga po ni Marieta. Nakapag-ipon na agad siya. Aba, sa panahon ngayon, ang hirap mag-ipon, ang daming gastos. Naawa nga ako noon sa anak ko. Halos hindi na siya natutulog para lang makapag-ipon. Kaya ngayon, proud ako sa kanya. Nakaka-proud naman po talaga. Hindi biro ang makapagpatayo agad ng magandang bahay. Naku Aling Nadia, mula ngayon hindi na kayo uupa. Makakatulog na kayo sa komportabling tahanan. Taray, para kayong reyna. Napangiting naman si Aling Nadia at kitang-kita ko ang wagas na saya mula sa kanyang muka. Lalo na nang bumaba na kami ng bus at nagsimulang maglakad patungo sa loob ng subdivision. Malapit-lapit lang naman daw ang kanilang bahay mula sa gate kaya hindi na namin kinailangang sumakay pa ng tricycle. Pagdating namin doon, bumungad ang isang napakagandang tahanan. Pagamat may malaking gate, kitang-kita pa rin ang makabagong disenyo nito na talaga namang agaw atensyon. Nakabukas na ang gate at mula sa labas pa lang, ramdam na ang saya dahil sa dami ng mga tao. May mga kamag-anak, kaopisina at mga bagong kapitbahay na nagkakagulo sa loob. Agad naman akong pumasok para hanapin ang kaibigan ko sa loob. Pagpasok ko, mas lalo akong namangha. Simple lamang ang ayos ng kanilang bahay pero napakalakas ng dating. Ang mga dingding ay pininturahan ng malinis na puti, sinabayan ito ng mga wooden accent na binagayan ng mga minimalistang kasangkapan at malalaking bintana na nagpapasok ng natural na liwanag. Damang-dama ang ginhawa at tagumpay sa bawat sulok ng sala. Nakita ko agad si Marieta sa gitna, abalang-abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Lumapit ako at masayang tinapik siya sa balikat. Marieta, congratulations! Napakaganda ng bahay mo. Christian friend! Salamat nakarating ka! Niyakap niya ako ng mahigpit, bakas ang labis na galak sa kanyang muka. Grabe! Miss na kita bakla! Miss na rin kita. Masayang-masaya ako kasi natupad mo na yung matagal mo ng pangarap. Sana lang lagi mo kong invite dito ha? Oo naman, friend. Welcome ka lagi dito sa bahay. Kung gusto mo, every weekend dito kay. Mag-inuman tayo para hindi ako malungkot. Aba, bet ko yan. Hindi ko uurungan yan. Teka, asa na si Tita Beng at saka si Risa? Di mo sila sinama?
Hindi napagod si nanay sa pananahe. Tapos si Risa, marami pa daw gagawin. Ikamusta ko na lang daw sila sa'yo. Ganun ba? Sayang naman. Pero sa susunod, pwede mo silang isama ha? Punta ulit kayo dito. Kung gusto mo, bukas na bukas Charot. Loka ka talaga. Basta may time kayo, huwag kayong mag-atubili. Mag-text lang kayo, welcome na welcome kayo. Namiss ko na rin si tita At saka, magluto ka mo siya ng paborito kong dinuguan ha. O sige, sasabihin ko yan. Pero teka, bakit? Masarap din namang magluto si Aling Nadia. Teka, asa na ba sila? Kanina, nasa likod ko lang Nang marinig ang mga salita ko, bahagyang kumunot ang noo ni Marieta. Ang kaninang mga ngiti niya ay napalitan ng seryosong muka. Ano ka mo, Christian? Pakiulit nga. Sorry, sa sobrang excitement ko, hindi ko na nasabi sa'yo. Kaloka, ano ba yan? Si Aling Nadia at Toto nga pala, nakasabay ko sa bus kanina. Sabay kaming nagpunta rito. Hindi raw kasi nila kabisado yung pagpunta. Buti na lang nagkasalubong kami kaya nagkasabay-sabay na. Andyan lang siguro yun sa labas. Baka kausap lang yung iba niyong kamag-anak. Christian, anong klaseng biro yan? Mahinang tanong ni Marieta. Nanginginig ang kanyang boses at tila nawala ng kulay ang kanyang muka. Ako naman ay biglang natauhan din. Parang may hindi ako alam na nangyari sa pagitan ng dalawa. Ay, bakit friend? Hindi ba sila imbitado? May away ba kayo ng nanay mo? Naku, galit ka ba na isinama ko sila? Pasensya ka na ha, hindi ko talaga alam at wala rin naman silang nabanggit sa akin kanina. Saan mo ulit sila nakita? Doon mismo sa sakayan ng bus. Bakit? Ano ba talagang meron? Hindi sumagot si Marieta. Sa halip, dahan-dahang tumulo ang kanyang luha sa mga mata. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng matinding kalungkutan. Hinawakan niya ang kamay ko at niyaya ako sa dulo ng pasilyo patungo sa isang maliit na kwarto. Rika, Christian, pasok ka. Pagbukas ng pinto at pagpasok ko, tila tumigil ang mundo ko. Walang ibang gamit sa kwartong yun kundi isang maliit na altar. Sa ibabaw nito, may 2 litrato. Isang larawan ni Aling Nadia na nakasuot ng puting bestida at ang litrato ng nakangiting si Toto. May mga nakasinding kandila sa gilid at isang rosaryong nakasabit. Hindi agad ako nakapagsalita, Misteri. Nadigas ako sa aking kinatatayuan hanggang sa lumapit si Marieta at umangkla sa aking braso. Patay na sila, Christian. 1 taon na yung nakakalipas. Nasagasaan sila ng isang rumaragasang truck doon mismo sa sakayan ng bus na sinasabi mo. Nanindig ang mga balahibo ko sa buong katawan, Misteri. Doon din pala sa mismong lugar na yon kung saan ko sila nakasabay nangyari ang matinding aksidente. Nang marinig ko yon ay napuno ng matinding kalituhan ang aking pag-isip. Alam ko ang nakita ko kanina. Nakasabay ko silang sumakay, nakausap ko sila at narinig ko pa ang kanilang mga tawa. Pero Marieta, kung wala na sila, paano? Paano ko sila nakita at nakasama? Nakausap ko pa sila. At bakit hindi ko man lang nalaman ang nangyari? Hindi ko na nasabihan yung mga dati nating kapitbahay sa nangyari. Kasama ka na doon. Kasi sobrang nagulat din ako sa pagkawala nila. Nalugmok ako sa sobrang depresyon. Kaya nga, natagalan din bago ko napatapos tong bahay 6 na buwan lang dapat tapos na to. Pero umabot ng 2 taon dahil sa haba ng pagluluksa ko. Halos ilang buwan din akong hindi nakapagtrabaho ng maayos doon. Mabuti na lang, meron akong mga nakasama, nakausap na nagpalakas sa loob ko.
Pero dahil hindi na tayo masyadong nagkikita, nawala na rin sa isip ko na hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Dahil sa totoo lang, matagal bago ko natanggap ang lahat, Christian. Lubos akong kinilabutan sa napagtanto ko. Nakaluluwa na lang pala ni Aling Nadia at Toto ang kasama ko. Hindi mo alam, Misteri, kung gaano ako natakot ng mga oras na yon. Pero matapos marinig ang kwento ni Marieta, mas nanaig ang lungkot at panghihinayang sa aking puso. Marieta, friend, pasensya ka na sa nangyari at nakikiramay ako. Alam mo, friend, bago pa man maipatayo tong bahay, pangarap na talaga nila nanay na makita to. Sila ni Toto ang pinaka-excited na magkaroon kami ng sariling lupa at bahay kung saan may kanya-kanya kaming kwarto. Kaya ako nagsumikap para sa kanila. Kaya nung nawala sila, nawalan na rin ako ng ganang magtrabaho. Napakasakit para sa akin na hindi man lang nila naabutan yung pagtatapos nito. Alam mo, Marieta, huwag ka nang manghinayang at malungkot. Dahil alam mo ba kung ano yung sabi sa akin ni Aling Nadia sa bus? Ang sabi niya, proud na proud daw siya sa iyo. At masaya siya na sa wakas makakarating na daw siya sa bahay na pinagawa mo. Sa tingin ko, nakarating na nga sila ngayon at sa wakas matatahimik na yung mga kaluluwa nila. Napahagulgol ng matindi si Marieta, pero sa kabila ng luha ay napangiti rin siya ng napakaningning. Para bang nabuhayan siya ng loob na magpatuloy sa buhay nang marinig niyang masaya ang kanyang nanay at kapatid. Marahil, Misteri, hindi sila pumunta sa house blessing para manakot, kundi iyon na pala ang huli nilang misyon, ang masigurong makakarating sila sa pangarap na bahay na matagal nilang hinintay bago man lang sila tuluyang lumisan sa mundong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ko, Misteri. Nais ko ring batiin ang lahat ng inyong mga tagapakinig. Mabuhay ka at ang inyong programa. Muli, ako nga po pala si Christian at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Grabe naman, napakaganda tsaka nakakaantig ng puso yung kwento natin ngayon. Pero syempre, bago tayo naluha, medyo natakot muna tayo, ano? Paki-comment nga po pala yung mga pangalan nyo dyan sa baba kung sino yung kinilabutan dun sa part na nalaman niyang multo pala yung mga kausap niya. Anyway guys, sorry kung hindi ako nakapag-shoutout doon sa mga nakaraang videos natin kasi medyo naging busy po tayo sa mga bagay-bagay. Kamusta naman po kayo at kamusta naman po ang ating mga tagapakinig sa panahon ngayon ng krisis? Sana naman po nakakatulong kahit konti itong mga kwento natin para maibsan yung ating paghihirap sa nangyayari ngayon sa ating bansa. So ayun nga, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig ng aming kwento. Babatiin ko lang yung mga bago at mga luma nating tagapakinig, yung mga matagal nang sumusuporta sa ating channel at dun sa mga bago nating mga kasama at kaibigan. Hello po kay AJ Rivera. Ang sabi niya, ang ganda ng kwento. Sabi ni na Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Marine, Raylene, Johans, Mia, and Jezreel. Ang daming hakot ni Kuya. Salamat po sa pakikinig. Sana po i-share nyo pa po itong kwento natin at itong channel natin sa mga kakilala nyo na alam nyong mahilig din sa mga kwentong kababalaghan. Hello din po kay Sir Chand Lee Wong, Ma'am Annalisa Malatbalat, and Sir Emil na patuloy na nagko-comment at nakikinig sa ating bawat kwento. Ang sabi naman ni Ma'am Raquel Castelo, ito na ang bago kong laging pinapakinggan kasi mga kwentong engkanto ang stories. Ang sabi naman ni Ma'am Christina Navarro, hello po Misteri, mabuti na lang may bago ka agad upload para meron na naman akong bagong pakikinggan at kakaabalahan. One of the best stories yet, tragic but well written and narrated.
Keep it up, Mystery. Ang sabi ni Ma'am Grace Fe Inocentes, Magan, maraming salamat po sa mga nagustuhan yung kwento natin last time. Shoutout din po and God bless kay Ya Queen, Yam Kisha, Ma'am Christy Lodor, Crystal Mamado, Irish Gandara, Ma'am Christina Navarro, thank you po, Ma'am Corazon Ingay, Mario Jr. Legaspi, Janelle Cañete, Mary Ann Acuzar, Ilas Magical Corner, Mary Rose Garcia, Queen Kate Sombilon, Ma'am Zen Komaki, Yam Kisha, Mike Martubilan, Rose Laos, Lolita Gallego, Grace Mendez, and Ma'am Darlene Pantonyal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Doon po sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, wag po kayong magsawang makinig at mag-comment sa ibaba. At malay nyo, sa susunod, pangalan nyo na ang babanggitin ko. So ayun po, aawitan ko lang po kayo. Sana po ulit i-share nyo po itong channel natin sa inyong mga social media or sa inyong mga kakilala. Ibulong nyo sa kanila ang Misteryo sa Dilim TV, lalo na kung mahilig sila sa mga kwentong aswang, mangkukulam, maligno, multo at kung ano-ano pa. Huwag nyo rin pong kalimutang mag-follow sa aming mga ibang pages sa Blue and Black app. Nandyan po kami, hanapin nyo lang po Misteryo sa Dilim TV. Muli, ako po si Mystery at kita-kits po tayo sa susunod na kwento.